Sir, quick video lang tayo. May nag-inquire nito. So yung pinagkaiba ng PA15 Plus natin tsaka yung Sky 15, 3,600, 3,200. Sky 15, PA15 na Viper natin. So first of all mga sir, no, para isang tanungan lang kasi paulit-ulit na question sa akin. So okay sir, again, Sky 15 natin sir, yung kanyang cone muna, harap muna tayo. Yung cone niya is corrugated, no? Hindi treated yung harapan niya. Triple roll yung kanyang surround. Yung PA15 natin, hindi siya corrugated. Treated yung cone niya. Tapos double roll yung kanyang surround. Okay? Parehas silang 4-inch voice coil. Parehas silang copper voice coil. Pinagkaiba lang ito, 2-layer out. Ito is in-out na voice coil. Okay, parehas copper. Sa baba tayo, spider niya, single, black, yellow. Difference lang ito Brad, pati ito nagmamaya. Likod niya, hindi treated. Likod nito, paper condensed, na hindi rin treated. Yan. Okay, pigtail niya, parehas. Okay, terminal, parehas lang din yan. Magkiba lang yung kulay. Yung pagkakaputing lang. Mas mataas si PA15, makikita mo yung height, no? Ito mas maliit, ito mas mahaba, mas malalim yung cone. Explain ko mamaya yung difference pag malalim tsaka medyo malapad, no? Okay, sa baba tayo. Magnet nito 220 mm diameter, 220 mm diameter. Yung kapal nito 20 mm, ito 25 mm. Y35 magnet, Y30 magnet. Okay? Maayos ba yan? Okay, ngayon, since nakita natin yung difference, ano naman yung pagkakaiba sa tunog? Anong i-expect natin? Mas malalim yung basket niya, mas malalim yung cone niya, mas long throw, mas medyo malapad lang ng onte, hindi naman sobrang flat, no? Malalim-lalim din ito onte, pero mas malalim kasi ito eh. Mas malalim-lalim onte. Ito, disperse. Okay? Pasabog, long throw. Okay ba yun, sir? What else? Yung cone, since ito is in-out yung voice coil nito, so ibig sabihin medyo mas mabigat ang coil niya. Tapos ito is treated, so medyo kailangan mo ng more power para malabas yung frequency. Kaya yung range nito doon sa kanyang spec sheet is 50 Hz hanggang 2000 Hz. Pero nung in-audio sweep ko naman, hanggang 3000 Hz kaya niya. Pero kailangan mo nga ng mas malakas na amplifier para mas lumabas yung tunog nito. Kasi nga mas mataas ito, 600 watts. Yun naman, 500 watts. Okay? Ito, expect mo na rin yan. Kasi nga mas magaan ang voice coil niya at hindi treated yung cone niya, hindi mo kailangan ng more power. Ibig sabihin, mas mataas ang frequency na kaya niyang i-produce. Okay? So, kung yung vocal quality pag-iisip pag ang priority mo, dito ka. Kasi kailangan mong magaan. Kung medyo kailangan mo ng may ma-bass, na medyo may kick, dito ka. Okay? If you need more power, more on outdoor ka, ito ang pipiliin mo. Kung gusto mong pinaka-clear yung vocals mo, dapat mas maliit pa dun. Kasi 15 ito eh. Mostly sa 15 natin pang full range. Kung gusto mo talaga vocals, either 10 inches ka, 8 inches, or 12 inches. Yun ang pipiliin mo. At yung voice coil, 3 inches or 2.5. Kung gusto mo, clear na clear talaga yung vocal niya. Hi-fi. Okay? Ito, mga 4-inch voice coil ito, kasi pang high-powered application ito, outdoor, indoor. Kasi pang PA system ito. Okay? So kung gusto mo na clear, gaya ng ibang mga powered speakers, ito kasi mostly pang passive speakers ito. Hindi ito advisable pang active, no? So kung active speaker or gusto mo na ganun ka-clarity ng mga active speakers, dapat yung voice coils natin is mga 3 inches or 2.5 lang. Pag 15 inches, 12 inches yan. Para mas magaan, mas mataas yung frequency niya. Okay? Ngayon,
Again sir, yung pinapaliwanag ko lang no, na technicality nito. Kasi nga, kahit anong speaker brand naman yan, parehas lang din naman yan. Magkakaiba lang talaga sa frequency response niya, yung gagamitin mong dividing network, kung naka-bi amp ka, naka-single amp ka. So, kailangan mong timplahin ng maayos. Pero dapat alam mo rin yung specification or ano yung expectation mo na tunog kahit hindi mo pa nabibili yung mismong speaker. Okay? So, advisable dito, since medyo mababang frequency niya, nasa 2,500. Okay? Again, sa may spec sheets nito, data sheet niya, nasa 2,000 lang ang maximum niya. Pero nung in-audio sweep ko siya, pumalo siya ng 3,000, kaya niyang abutin ang 3,000 Hz. Ito, nasa 3,500 Hz. Mas mataas ng bahagya. Okay? So, ang advisable dito na tweeter is 3-inch din yung voice coil o 4-inch na voice coil tweeter. Okay? Kasi kailangan niya habulin yung mid na frequency nito. Doon naman, kahit 1.75 inch na voice coil o kaya 2 inch voice coil na tweeter, okay na rin doon. Okay? So, lagay tayo ng sound. Again, Brad, kick ito doon, medyo instrumental, medyo parang ano siya, parang general kaya niya na full range. Ito, mid-bass talaga siya. Okay? Pause ko lang, setup ko lang to. Patugtog tayo onte para maintindihan niya ako. Again, Brad, bibigyan ko sa inyo ng sound check, mahina lang. Hindi porke dahil yun lang yung audio output ng speaker. Is that because, again, ito is for power, more power applications, no? So, hindi ko mabibigay yung full potential ng speaker kasi ito kasi gagalaw lang talaga siya ng maayos. Mabibigay niya lang yung pinakamagandang reproduction ng audio niya kapag doon tayo sa full volume niya, o kaya lagay lang natin nasa 600, diba? 600 watts to RMS. So mga 400 to 500, doon talaga lilitaw yung tunay na tunog nito, response niya. Yun naman, ito 500 watts RMS, so nasa may 400 to 300 RMS or watts na output, doon mo lang maririnig din yung tunay na output. Since nasa indoor lang yung aking testing, no, hindi din ganun kalakihan yung area ko, nasa room lang ako, yung maririnig nyo lang is bahagyang tunog niya. Pero hindi yun nag-represent ng yun talaga yung tunay na tunog niya. Just to give you an idea lang na talagang mas mataas ang frequency response kapag 2-layer out lang kumpara sa in-out na voice coil. Pero mas malakas ang bass at powerful ito kumpara dito. Okay, wait lang sir, i-set up ko lang sa aking tripod. Pause ko lang. Yung priority kasi ni sir is vocal, no? So kung priority yung vocal ni sir, again yun, no? Pero patugtog yun tayo. That was a secret code that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major league. The powerful king composing hallelujah. Strong, but you needed proof. You saw her brave along the roof. Ay, nako. She tied you to her kitchen chair.
She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Bro, so doon talaga no, ma-base talaga ito, kumbaga makapal ang boses nito kumpara doon. Ito naman labas talaga yung vocals niya. Pero ito brada, wait lang, ano ko lang, dikit ko lang ali, lapit ko lang konti. Naka-flat lang natin na flat din dito. Maybe there's a God above, but all I ever learned from love is how to choose somebody who loves you. Dayain natin. It's not a cry that you hear in love. It's not someone who has seen the light. It's cold and it's a broken hallelujah. 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 Ayun sir, yun lang yung masasabi ko. So both is okay sir, magkaiba lang talaga yung application, magkaiba din ng paggagamitan, magkaiba yung frequency response, depende nga kung ano yung paggagamitan mo. Again, pag ito gagamitin mo 3-inch voice coil na tweeter, at least sana, or 4-inch, pamaris nito is yung Nitro 75 or Nitro 100 pag ferrite. Ito naman, kahit NCD 44, kayang-kaya niyang sabayan. Ayan. Meron na akong nagbenta nito, NCD 44, tsaka ito. Tapos yung isa naman, taga Makati, isang Sky 15, tsaka Nitro 75. So, both are okay sir, no? Nasa may frequency separation mo lang sa dividing network mo, or kaya naka-biamp ka, yun lang ang pagkakaiba. Ito, kapag nag-biamp ka, yung suggested nito na frequency separation is 2000 Hz, 12 dB octave. Ito naman, kahit nasa 2200, 2400, pwede mong gamitin dito kasama yung NCD44. Based to sa actual testing ko sir, tsaka sa base sa actual na narinig ko, suggestion lang. Ayan. Agad naman bro, Sky PA50 natin, Sky 15 natin, 3,600, 3,200. Ayan. So again, magkaibang application, magkaiba tunog, kaya meron tayong dalawang options. Ayan. Salamat po.